Hey! Vlog ko na yun. Welcome to my guys. This is me before na madulas. Katulad ng ibang tao, maraming hindi naiintindihan kung bakit may pumipilang umakyat ng bundok. Ang hirap na nga ng buhay. Bakit mo padadigdigan ng ilang oras sa paglalakad ng paakyat at pababa ng bundok? Isipin mo, pinipili mong mapagod sa araw ng pahinga mo. Nakakalito, di ba? Bye-bye. Madulas ang daan, matarik ang mga akyatan, at parang walang katapusan ng bawat hakbang. Habang tumatagal, mas lalong umihirap ang daan. May mga batong kailangan akyatin, ugat ng puno na kailangan iwasan, mga sandali kailangan mong guminto para lang makahinga. Pero, dahan-dahan mong napapansin ang paligid. Nandiyan ay malamig na hangin na para kang inihiling matulog, mga tunog ng mga ipon at saka mga kulisap. Tapos yung mga daon at sanga ng puno na parang nakakanta pag hinahangin. Unti-unti na nababawasan ang bigat ng pagod dahil sa pinaparamdam ng bundok sa'yo. Nagiging masaya na ang isang bagay na mahirap gawin, di ba? Ramdam mong nasa lugar ka, nakakatulong sa'yo para ma-exercise yung isip mo at binibigay sa'yo ang pagkakataon para makahinga ng konti sa hirap ng buhay. I'm shocked. I'm shocked. I'm shocked. Siya, broken bar. Kanina meron pang ano yan. Dehydration na. Anis. At meron pang party ba? Social natin ngayon. Tawag ka lang isang broken bar. Party ba? Mukulo kong kapatan ko kanina. Mukulo. Dalas dito ka nakapapa ng kanan. Ay kaliwa. Hindi mo makokontrol ang mga bagay na dumadating sa buhay. Pero kaya mong kontrolin kung paano harapin ang mga to. Yan siguro yung tinuturo ng mga mahirap na bagay na ginagawa ng isang tao. Sinusanay mo ang sarili mo para lampasan ang hirap, para magpatuloy kahit gusto mo nang huminto. Kaya sa susunod na maging mahirap ulit ang buhay, malamang alam mo na kung paano lagpasan dahil napatunayan mo ng kaya mo. Ang buhay at ang pagkakit ng bundok, parehas yung may hamon sa isip at pisikal. Kahit pa sobrang hinanda mo pisikal mong katawan. Pero pag nandun ka na at nakunang sumukang ang isip mo, susunod na din ang katawan. Kailangan din maayos ang gamit mo sa ganyan. Malaking bagay ang meron ka niyan. Pero pag pagod ka na, gutom o nasisiraan ng bait, hindi na yung mga maayos na gamit ang tutulong sa iyo, kundi yung mga taong nakasama mo. Yung mga naghihintay sa iyo nang hindi nagreklamo, aalalay sa iyo sa mga mahihirap na daan, o kaya tatawanan ka lang pag nadulas ka, di ba? Yun yung mga kailangan mo sa ganang pagkakataon eh. Hindi naman mababago na nadulas ka at siguro naputikan pa, pero ramdam mo na gumaan sa isip mo na kahit nagkaroon ka ng kagaling at di mo na malayan na mas naging madaling resolbahin na nangyari sa'yo. Sa kadagitnaan ng pag-akyat, dadating ka sa punto na kukwestiyonin mo na ang desisyon mo sa buhay. Bakit ba ito ginagawa? Tama ba pinaglalaban ko? Tama ba itong ginagawa ko? O kaya, tama lang nga itong ginagawa ko. Kaso no choice na eh. Andiyan ka na. Itutuloy mo na. Di ba nga, lagi sinasabi ng guide, malapit na. Paano mo ikukwento ang isang pangyayari sa buhay mo
pag lumipas na ang panahon at di mo na makilala ang mga naganap? Ako? Di ko din alam. Siguro sa ganitong paraan na lang. Ito na siguro yung magsisilbing dokumento sa mga naranasan ko sa oras na yun.